makakausap muna natin ang pinuno ng Philippine Red Cross para ho maki-update na rin doon sa kanilang deployment. Ay, may mga rescuers na ho na namataan tayo, yung ating news team dyan sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Makikibalita tayo dyan mismo sa liderato ng Philippine Red Cross. Magandang umaga po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Chairman Richard Dick Gordon. Kumusta na po ang mga paghahanda ng Philippine Red Cross para dito sa pahalik at maging sa Traslasyon 2025? Handang-handa na tayo sapagkat magmula pa ng Disyembre, naghanda na kami dyan sa Traslasyon para i-honor nga si Jesus of Nazarene. No? At masasabi ko sa inyo, kompleto tayo sa mga volunteers and staff. Over 1,000 people are going to be manning first aid patrols, first aid tents. There will be 17 tents of 10 people per tent na first aiders. There will be a field hospital with 50 beds and 6 emergency beds. At kompleto yun, may 10 doktor, may 20 nurses. At kompleto tayo sa iba't ibang gamit doon, katulad ng anti-tetanus na gamot at saka kayang mag-stabilize ng mga nadidehydrate para matulungan yung mga tao. No? Meron ring IV therapy doon for dehydration saka mga minor laceration. Yan ay nakahanda yan. At there will be 20 ambulances na magre-react at 18 more outside of Metro Manila. So madaling sabi, full force yan. At may coordination tayo sa ospital, sa PGH, sa Pabella Hospital, Dr. Jose Rodriguez Medical Center, Jose Reyes Memorial, at iba pa mga ospital, 24 yan, na nakahandang tanggapin yung mga pasyente just in case maraming darating na pasyente at dadali sa mga ospital. So, handang-handa tayo para sa Traslasyon at dapat mga tao maging mahinahon at para sa ganon, payapa ang magiging selebrasyon. Mr. Chairman, banggit ho ninyo, Disyembre pa lang ay nakaset up at nakahanda na yung inyo pong team. Pero hanggang kailan ho yung presensya ng mga tauhan ng Philippine Red Cross? Dahil minsan talagang tumatagal ho yung traslasyon procession. May record tayo dito na umabot ng 22 hours yung prosesyon na kung susumahin mo talaga yung regular na lakad, baka 15 minutes mula dyan sa Quirino Grandstand hanggang Quiapo Church. Pero noong 2019 ay umabot ng 22 hours. So yung mga tauhan po ninyo, alam namin, napapagod din at may mga challenges din na kinakaharap. Hanggang kailan ho yung kanilang presensya? Hanggang matapos yung traslasyon, hanggang mga way after, pag wala na ang tao doon, saka kami alis. Okay, Mr. Chairman, ang aking katandem dito, si Bombo Jaira, meron din ho mga katanungan hinggil dyan sa mga preparasyon ng Philippine Red Cross and everything na related ho dito sa traslasyon. Bombo Jaira? Yes po. Yes, Chairman, good morning. As we all know, yung Department of Health ay nagtayo rin ng kanilang mga estasyon. Maging ang Metropolitan Manila Development Authority ay meron din. Paano po yung naging coordination ng Philippine Red Cross sa mga nasabing ahensya? Buti nga marami tayong katulong at ang mga katulong natin dyan ay yung mga taga-DOH at unang-una maraming tao dyan. Last year there were 6.5 million people, baka ngayon 10 million people. So dapat magtulong-tulungan ng hanay ng gobyerno at mga volunteer ng Red Cross. Karagdagang katanungan, Chairman, ano po yung mga challenges naman na naitala ng mga Philippine Red Cross volunteers noong nakaraang Traslasyon 2024? Ang preparasyon natin palagi kung halimbawa may aberya mangyari katulad na may magluko, mag-stampede, gumawa ng di maganda, ay dapat nakahanda lahat. Kaya nga, we have over 1,180 volunteers at staff at 5,000 on standby sa Metro Manila. So, kompleto yan sa first aid. Sabi ko nga, there are 17 first aid stations. Meron tayong mga ambulansya, meron tayo sa Ilog, meron tayong rubber daan doon sa Santa Mesa. Sa Ayala, meron tayong mga sasakip kung sakasakali.
Meron tayong 12 scooters for roving at foot patrol at marami pa tayong ibang mga magagamit katulad ng field hospital. Meron tayong 50 beds at saka 6 beds for emergency rescue. Paano naman po, Chairman, ang mga rotation ng mga magmamando sa mga first aid station ng Philippine Red Cross? Para i-honor nga si Jesus of Nazarene, no? At masasabi ko sa inyo, kompleto tayo sa mga preparasyon natin palagi. Kung halimbawa may aberya mangyayari katulad na may magluko, mag-stampede, gumawa ng di maganda, ay dapat nakahanda lahat. Kaya nga, we have over 1,180 volunteers at staff at 5,000 on standby sa Metro Manila. So, kompleto yan sa first aid. Sabi ko nga, there are 17 first aid stations. Meron tayong mga ambulansya, meron tayo sa ilog, meron tayong rubber boat pagdaan doon sa Santa Mesa. Sa Ayala, meron tayong mga sasakip kung sakasakali. Meron tayong 12 scooters for roving at foot patrol at marami pa tayong ibang mga magagamit katulad ng field hospital kung saan ay meron tayong 50 beds at saka 6 beds for emergency. Okay. Mr. Chairman, siguro panghuli na lamang yung panawagan po ninyo dyan sa ating mga kababayang deboto. Talaga namang hindi mapigilan, milyon ang usapan dito. And as you've said, mahigit 6 million last year. So, humigit kumulang, ganun pa rin ang magiging buhos ng mga tao. Pag milyon ang pinag-usapan, talaga naman, talagang may mga protocol na hindi nasusunod. So, mula po sa inyong tanggapan o panig dyan sa Philippine Red Cross, panawagan ho sa mga deboto nating mga kababayan. Dapat kung kayo may kapansanan, huwag na kayong pumunta. Kung meron kayong kung gusto pumunta, dapat meron kayo nakalagay sa inyong damit na record ninyo. Kung kayo diabetic, dapat nakalagay ako'y diabetic, ito ang gamot ko. Kung himatayin kayo, may mangyari sa inyo, alam namin kagad ang gagawin. At kailangan alam natin kung sinong kukontakin sa inyo. Sa mga hospital, meron tayong mga welfare services ng mga tao para kung kailangan nyo ng dugo, nandun agad ang dugo at ibang gamit. Kung tawagin yung mga kamag-anak nyo, kaya namin tawagan yan. So, bawat lugar na dadaanan may mga voluntary yan. Hindi susunod yun. Doon lang sa lugar na yun nagvo-volunteer sa dadaanan. Halimbawa, dumaan sa Intramuros, may volunteer doon na 51. Doon sa Quiapo, 168. Sa Santa Cruz, 413. Ayan. Kami ho'y aantabay din dito sa mga development na ito at makikipag-ugnayan muli sa inyo pong tanggapan at sa mga volunteers ng Philippine Red Cross. Thank you so much, Mr. Chairman. Mga kabombo, mga Kastar Nation, nakausap po natin ang Chairman at Chief Executive Officer ng Philippine Red Cross, si former Senator Richard Dick Gordon.